It's normal for you to troll because sometimes DDS troll too. It's the same. Hindi kami nagto-troll. O ang DDS hindi nang troll. Ang DDS nagpapahaya yung ang alam mo ang sinasabi na troll. Ang ibig sabihin ng pagto-troll, yung wala ka nang ginawang mabuti. Lahat ng gawin mo, ang troll si Claire Castro. Yan. Lahat na lang ng isisi mo kay Bongbong o lahat na lang ng issue ng bayan natin ngayon, isisisi niya sa mga Duterte. Pag may pagkakamali si Bongbong Marcos, isisisi niya sa mga Duterte. Yun ang troll. Ang Duterte, hindi kami nang troll. Pinapaliwanag ko nga sa inyo kanina pa eh. Na kaya kami bumabati ko sa gobyerno, hindi naman dahil ayaw lang namin kay Bongbong Marcos eh. Kasi kung maganda naman ang ginawa ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas, bakit mo siya ito-troll? Kung itinuloy ni Bongbong Marcos yung war on drugs ni Pangulong Duterte, bakit mo siya ito-troll? Kung itinuloy ni Bongbong Marcos yung mga programa ni Pangulong Duterte, bakit mo siya ito-troll? Kung itinuloy ni Bongbong Marcos yung Build program ni Pangulong Duterte, bakit mo siya ito-troll? Kung itinuloy ni Bongbong Marcos yung yung ease of doing business at saka yung mga services, yung mga pagiging friendly ng mga yung implementation ng pagiging friendly ng lahat ng mga government agencies. Kung tinuloy niya ba yun, bakit mo siya ito-troll? Hindi ba? Napakagago mo naman. Kasi dito sa channel natin, kapag tama, palakpakan, pag mali banatan, kung si Bongbong Marcos maganda ginagawa sa Pilipinas, ba't ka pa magagalit? 'Di ba? Isa na siguro ako sa mga sa mga loyalista ni Bongbong Marcos kung maganda ginagawa niya sa Pilipinas, kung hindi lang niya inaway, tinarantado si Inday Sara. At ginandahan niya yung performance niya para pag naging presidente si Inday Sara, itutuloy na lang yung mga magandang nasimulan ni Pangulong Duterte at saka siya kung maganda ginawa niyang trabaho. Bakit mo naman siya ito-troll kung maayos naman yung ginagawa niya, di ba? Kaya lang tatanungin ko kayo, ikaw na nag-comment na troll din naman ng mga DDS, o tanungin mo yung sarili mo, meron bang mga magandang nagawa si Bongbong Marcos sa bayan natin? May maganda ba siyang nagawa para i-address ang issue ng corruption sa Pilipinas? May maganda ba siyang nagawa para i-address ang issue ng kahirapan sa Pilipinas? Meron ba siyang nagawa para i-address yung issue ng pagmahal ng bilihin, pagmahal ng presyo ng gasolina? Meron ba? Wala. Oh, so nang to-troll ba tayo? Are we trolling the government of Bongbong Marcos for the sake of just we do not like him? Do we have reason not to like Bongbong Marcos? O tatanungin ko kayo, do you have a reason to like Bongbong Marcos? Yun, ilagay nyo yun sa comment section. Meron ba kayong rason para magalit kay Bongbong? Ano yung mga rason ninyo? Ba't kayo nagagalit kay Bongbong? Meron ba tayong rason para mahalin o gustuhin si Bongbong Marcos? Ilagay nyo din dyan sa comment section. Kung meron kayong mga traits ni Marcos na gusto natin. Eh wala talaga eh. Wala, di ba? Ilang taon na? 22, 23, 24, 25, 2026, 5 taon na, mga bossing. 5 taon na sila nasa posisyon. Wala pa silang nagagawang maganda sa bayang Pilipinas. Tapos sasabihin nyo troll ang mga DDS. Ang troll is yung mga galit sa mga Duterte kahit na hindi naman mga Duterte nakaupo. Yan ang troll. Si Claire Castro, yan ang troll. Yung si Bongbong Marcos yung sumasablay, katulad yan nung nagkaroon ng barilan dyan sa eskwelahan. Ano yan? Administrasyon ni Bongbong Marcos yan. Pero isinisisi pa rin niya sa mga Duterte, nag-fake news pa. Sabi niya na meron din daw barilan nung panahon ni Pangulong Duterte sa isang eskwelahan, kung di ba naman siya tanga. Ang nagbarilan nun, estudyante tsaka security guard. O, yung kaisa-isang instance ng violence diyan sa mga eskwelahan na madugo, estudyante tsaka gwardiya nag-away, hindi mass shooting ng estudyante. Hindi ba? O. Kaya yan, tanungin niyo yung mga sarili ninyo. Kasi 'di ba, lagi natin sinasabi pag may troll dito o mayroong mga basher dito, tinatanong natin sila, 'di ba? Magbigay kayo ng mga bagay na nagawa ni Bongbong Marcos na naging kapaki-pakinabang sa bayang Pilipinas. Ano 'yun? Wala. Ang sabi nila itinuloy yung subway ni Duterte. Wala naman siyang choice kundi ituloy 'yun eh. Kontrata 'yun eh. Nakapirma na yun, tapos na yun, may budget na 'yun eh. So, itutuloy niya talaga, pero pinondohan niya ba? Ito bang 2026 may pondo 'yun? Noong 2025 may pondo ba 'yun? Wala. O hindi ba? So, anong nagawa ni Bongbong Marcos sa bayan natin para mainis tayo sa kanya? We have so many reasons. O sabi nga nila, it will take us how many days para lang ilagay natin diyan kung ano yung mga bagay na ayaw natin under his administration. And kaya natin ng kahit na paulit-ulit kung ikukumpara lang natin yung administration niya kay administration ni Pangulong Duterte. Kahit simpleng tao, tanungin mo, nagtitinda ng candy sa kalsada, tanungin mo, anong gusto mo sa ginawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas? Ang unang-unang isasagot nila, naubos sa mga adik. Oh, naubos sa mga adik ng panahon ni Pangulong Duterte, ng panahon ni Bongbong, naubos ba? Siya, mismong siya adik, sabi ng kapatid niya. 'Di ba? So troll ba tayo? Sumisita ba tayo sa gobyerno dahil lang gusto nating sitahin ng gobyerno? Ayaw natin. Ako nga, Ilocano ako eh. Ilocano ako. Noong 2022 elections, ang personal choice ko din, si Bongbong Marcos eh. Kung nung hindi tumakbo si Inday Sara,
Si Bongbong Marcos ang personal choice ko. Bakit? Kasi Ilocano ako eh. Ang mga Ilocano, solid north talaga yan. O, kaya lang, kinausap kami ni Pangulong Duterte eh. Sabi ni Pangulong Duterte, wag yan. Sabi ni Pangulong Duterte, adik yan. Sabi ni Pangulong Duterte, mahina yan. Kinausap niya kami tungkol doon. So, ang ginawa namin, naghanap kami ng ibang kandidato. Hindi naman natin pwedeng iboto si Pacquiao, bobo man yan. Si Ping Lacson, lalong di natin pwedeng iboto. Buti na lang, dinanalo si Ping Lacson kasi kita mo naman ginagawa ni Ping Lacson yung aso. Di ba? So, sila ni Robredo, mas malalo na. Hindi talaga natin iboboto yun kahit magunaw ang mundo. Di ba? So, si Isko yung pinili natin noon kasi siya lang yung para sa atin may talagang resibong maayos na nagawa dyan sa Maynila. Eh, hindi naman natin alam na si Isko alam mo yun, yung magiging, hindi naman masamang mayor si Isko eh. Oh, pero parang yung magpipikit niya yung kanyang mata sa mga nakikita niya para lang maging maganda yung kanyang syudad. I mean, yun naman talagang ginagawa ng mga mayor. Dapat naman talagang priority mo is yung syudad mo. Wala akong beef, wala akong problema kay Isko doon. Taas ang kamay ko kay Isko na kinailangan niyang maging sip-sip kay Bongbong Marcos para lang maging maayos ang kanyang syudad. Wala akong problema yun kasi trabaho niya yun eh. Ang hindi ko lang naman nagustuhan kay Isko yung sinabi niya na totally wala siyang nakikitang mali sa ginagawa ni Bongbong. Yun lang naman yung inayawan natin. But other than that, Isko is a friend. Sinuportahan natin yun and buo pa rin naman yung aming tiwala na kung si Isko ang naging presidente, hindi si Bongbong Marcos, baka mas maayos ang bayang Pilipinas. Baka hindi man katulad ng pamumuno ni Pangulong Duterte, pero sigurado ako mas maayos kaysa ngayon. Sigurado ako doon. O, kasi naging maayos naman yung kanyang pamumuno sa Maynila eh. So wala na tayong pag-uusapan doon, di ba? Oy, Maricel lang. Maricel Ang. Maraming salamat. Thank you very much sa iyong pakulay. God bless you. Mabuhay ka. At maraming salamat sa mga nagpapakulay dito. O yun, ganun lang naman yun. Wala talaga eh. Di ba for some time, tinatry natin maghanap ng mga magagandang ginawa ni Bongbong. Wala eh. Wala. Wala tayong nakitang magandang ginawa. So meron ba tayong reason to get mad at Bongbong? We have all the reason. Poverty, graft and corruption, pagtaas ng presyo ng bilihin, pagdami ng krimen, walang proyekto, pagnanakaw, 18 trillion na yung utang natin. Pag tinanong mo si Claire Castro, ang laki na ng utang natin, isisisi na naman niya kay Duterte. Si Duterte may pinakamalaking inutang, putang ina mo. 6 na taon na inutang ni Duterte, 3 taon lang inutang ni Bongbong, tarantado ka. Di ba? So, dito talaga, sabi ko nga eh, gusto ko rin naman purihin si Bongbong kung meron talaga eh. Eh wala eh. As in, wala. Utang ina niyan. Convince me. Please lang. Baka lang yung judgment ko is clouded eh. Convince me. Maglagay kayo dyan ng something na nagawa ni Bongbong. I will agree kung sa tingin ko, ay oo nga Sige, maglagay nga kayo dyan. Try natin, i-challenge natin yung mga sarili natin para sa mga troll ni Bongbong Marcos. Maglagay tayo dyan ng mga bagay na sa tingin ninyo magandang ginawa ni Bongbong. O, ilagay nyo. Baka lang. Ano ba? I got infected with banat by Boss Dada because I smelled his scent. Now I have cough and cold. Nag-picture ba kayo ni ni Banat by Girly? 'Di ba? Ba kayo? Nagkasakit sila basketball, Diyos ko naman. Yung basketball namin dito sa Hong Kong, syempre ako kasi, player ako talaga. Oo, player ako talaga. High school pa lang ako, varsity na ako. Elementary ako, player na ako ng track and field. High school, player na ako ng basketball team namin. Naglaro na ako sa palarong pambansa. Tapos nung college ako, player ako naglalaro na ako sa mga commercial league. Tapos nag-MMA at saka nagre-wrestling na ako noon. So athletic talaga ako. At kahit na nung gumraduate na ako nung tapos na ako sa college, naglalaro ako sa mga commercial league. At yung unang kumpanya na pinagtrabahuhan ko, player ako noon. Kaya ako nakapasok sa kumpanya na yon dahil sa basketball. Tapos na-promote na lang kung saan lumipat na ako ng ibang mga kumpanya. And kahit sa mga ibang kumpanya na nililipatan ko, player pa rin ako ng kumpanya na yon sa mga commercial league. So, nagbabasketball talaga ako. Tumaba lang ako, bumigat lang ako ng sobra, kaya hindi ako Pero ngayon na pumayat ako, hanggat parang bumalik na ulit yung, alam mo yon, yung sigla ko sa paglalaro. So nakita ko yung mga kalaban naman namin kasi noon medyo may mga edad na. So hindi ako, yung laro ko noon parang petiks lang. Binayaan kong mag-shoot sila Judea, sila Coach Oli, sila Banat Bay. Natumba pa nga si Banat Bay mag-isa eh. Pero hindi siya competitive basketball. Parang entertainment basketball lang ginawa namin noon. Yun na nga problema, nagkasakit sila kasi matagal na silang hindi nagba-basketball. Ako, lagi ako nagka-cardio. So every day, nagpa 5 kilometers ako sa treadmill. Everyday yun. Araw-araw nagpa 5 kilometers ako. So, tapos, noong nag-basketball kami dito sa Hong Kong,
Ang sapatos na gamit ko kasi noon, naka-Adios Pro 4 ako eh. So hindi 'yun pang basketball, pang running siya. So hindi ako masyadong tumatalon, hindi ako masyadong kumikilos, pasa lang ako ng pasa kasi nga baka ma-sprain ako, medyo delikado. Wala kaming time para mamili ng basketball shoes nung mga panahon na 'yon. Kaya pinilit lang namin maglaro. Pero yun nga, si Banat Bay, sila RJ, ayun, lahat sila sumakit ang katawan, lahat sila nagkasakit. Si Sir Jack pala, hindi rin nagbabasketball. RJ, hindi rin nagbabasketball. Nagbabasketball si Jay, pero ano, ang taba ni Jay eh. So si Coach Oli naman nagba-basketball din, kaya lang matagal na rin yung panahon na huli siya nag-basketball. Si Banat Bay ganun din. Sobrang tagal na panahon na hindi nag-basketball. So nanibago sila kaya nagkasakit sila. So actually si Coach Oli hindi naman, si Judea. Pero inuubo-ubo si Judea at saka yung ibang mga kasama natin banateros eh. Kasi din dito uulan na araw, so hindi maganda yung klima ngayon dito sa Hong Kong. Mainit, tas biglang uulan, tas aircon. So ako, simula nung nag-Baker Slim ako, ayan, Baker Medical Aesthetics, maraming salamat Doc Miguel Baker. Simula nung nag-Baker Slim ako, simula nung nag-peptides ako at saka nag-GLP-1 and GLP-3 ako, hindi na ako nagkasakit, hindi na ako inubo, hindi na ako nilagnat, tapos 9 months na akong hindi tinatrangkaso. Yung mga usual migraine na lang, vertigo, yun lang yung mga nararamdaman ko. Pero yung dati ubo, sipon, hindi ko na yan nararamdaman. Simula noong nag-change ako ng lifestyle, simula noong kasi kumakain ako isang beses ang araw lang. Kahit dito, kumakain ako, tinatry ko pa rin kumain isang beses ang araw lang kasi ayaw ko na mag-gain ako ng weight habang nasa travel. Kasi last year, nung December, nasa Japan ako, naka-peptides na ako noon. Hindi pa ganun pa din eh. Once a day lang kain ko tapos nagka-cardio pa rin ako sa umaga. So talagang mini-maintain natin kasi nga mas naging okay din ako, yung paghinga ko, lahat naging okay eh simula nung bawas ako ng timbang. Nag-lose na ako ng mga 40 kilos, imagine. Dati, hindi ko nga alam, anharot eh. Alam mo, binabalikan ko, anharot yung mga picture natin sa Europe, sa Paris, sa Hague. Grabe, at taba ako pala talaga nun. Binabalikan ko yung picture namin ni Inday Sara nung nasa Hague tayo, Diyos mio, yung tiyan ko pala talaga nun. Sobrang bundat na bundat ako nun. No? Talagang tinitingnan ko, sabi ko, ang laki na rin pala din talaga ng improvement natin. So gusto kong ituloy-tuloy yun. Ayaw ko nang bumalik dun sa, konting lakad lang, hinihingal ka na. Mahirap. So, syempre, na rin tayo. Ayan, noong nagkita kami na Anharot, di niya ako mayakap eh. O ngayon, pag dinaganan ko si Anharot mamamatay yan eh. Pero ngayon, medyo nangayayat na tayo. So, pag nakita kami ni Anharot ngayon, talagang magyayakapan na kami magdamag. O, di ba? Walang hiyang Anharot na ito. O, kaya nga eh, laki na rin ng Tsaka, ang problema ko, Anharot, nagluwagan yung mga damit ko. O, ang dami ko pa naman binili ng kasi, yun nga, sabi ko, ang brand ko sa damit, yan, Lacoste, Ralph Lauren, tapos yung Armani, tsaka Boss, yun lang naman talaga yung gusto ko. Ang lalaki na nung mga RL na binili ko diyan, Anharot sa Europe. Ang dami ko pa naman binili diyan sa Paris, tsaka sa may Germany. Ang lalaki na nung mga polo shirt ko. So mga t-shirt okay lang malaki, pero pag polo shirt kasi pag malaki pangit eh. Ayun, hindi ko alam kung ipapa-taper ko ba or what, pero okay lang, kaya jacket na lang ako. Para kahit papaano. Ayan, favorite nating brand. Kasi batang 90s tayo eh. So, Ralph Lauren, yung mga binibili ko. Ayan. Kahit pambahay ko. RL yan. Just give it to Jay, no? Wag na, no? Mahal-mahal nun. Hindi, tsaka malaki din sa kanya yun. Maliit na tao lang si Jay. Mataba siya, pero maliit na tao lang siya. Hindi siya matangkad eh. So, pag binigay ko sa kanya, mahahaba. Mukha siyang payaso nun. So, tsaka mahal yun. Ayaw ko naman pamigay. Hindi siya mura eh. Siguro, try ko na lang ipa-taper. Kasi at least ang isang RL regular price yan, 6,000 din eh. So, mabigat yun, Anharot. Oo. Ako pa naman, sabi ko pa naman, madami, pag bumili ko ng damit. Halimbawa, bumili ko ng t-shirt. Pag nagkasya sa akin, maganda yung fit sa akin, bumibili ko 5. Ganun, bumibili ko 10. Ganun, kaya minsan pare-parehas yung kulay ng damit ko eh. Okay lang yun kasi ganun ako talaga eh. Hindi ako, tsaka naman eh, usually naman ako, ganun lang naman. Gray, dark, navy blue, black, yun lang naman yung kulay. Lots of sales right now. Talaga ba? Bilan mo ko, Anharot. XL na lang ako. Alam mo ba yun? Oo. Bumili ako sa RL dito nung nakaraan kasi mura eh. Bumili ko ng V-neck. Ito, mahilig kasi ako sa V-neck. Bumili ko ng V-neck na Kasi dati, nung mataba pa ako, gusto ko mag V-neck kasi nga wala akong leeg dahil ang taba ako, di ba? So pag nag-V-neck ako, nagmumukhang meron akong leeg. Kaya nung nagkaroon ako ng leg, ayan na, nagpatato na ako sa leg kasi nga, kita na. So, basta mahilig ako sa V-neck, may nakita ako, bihira kasi si RL na may V-neck. So, binili ko yun. Double XL yung binili ko, hindi ko na sinukat kasi nga, pero pag uwi ko dito, natanggal ko na yung isa, bumili ko 3 eh. Tanggal ko na yung isa, pag sukat ko, okay naman, maluwag.
Pero nung nagpunta ako ng RL doon sa outlet store, nagsukat ako ng XL. My goodness, ang ganda ng fit ng XL. Kaya isinoli ko yung dalawa, yung isa ko na sinuot, di ko na nasoli. Yung dalawa, naisoli ko, napapalitan ko ng XL. So XL na lang ako ngayon. Imagine. Oh, imagine, hindi ba? Walang hiya na yan. Oh, did you watch how the idiot was insulted in Canada? Actually, si Bongbong Marcos is being insulted sa buong mundo. Hindi lang sa Canada. Hinaharap lang siya, diplomatically, hinaharap lang siya ng hinaharap lang siya ng mga diplomats at saka ng mga world leaders. Pero alam ng mga world leaders kung ano yung bisyo niya ni Bongbong. Alam ng mga world leaders na kurakot yan si Bongbong. Alam ng mga world leaders na may something yan si... Kahit nga si Vladimir Putin, kita mo pinagtatawanan siya ni Vladimir Putin. Hindi nila may tatago yun. Alam na alam nila yun na ito si Bongbong Marcos mayroong something ito. Hindi matinong tao ito. Alam nila yan na hindi matinong presidente yan. Alam nila yan. So, hinaharap lang nila yan diplomatically. Pero alam nila, pag nakausap nila yan, pag na-interview nila yan, mga mannerisms niya, pagtulo ng mga sipon niya, alam nila yan, huwag kayong mag-alala. O kaya lang, presidente man siya ng Pilipinas, schedule man yan, so inaharap nila. Pero nakita niyo kung paano siya binastos nung nakaraan nagpunta siya sa Amerika, di ba? Hindi na siya hinarap ng mga world leaders doon. Hindi siya hinarap ni Donald Trump, hindi siya hinarap ni Xi Jinping, di ba? O kasi nga, pointless eh. Haharapin mo yung tao na yan, wala naman silbing tao yan eh. So, ano na yun? Buong mundo, alam yan. Kahit saan ka magpunta, basta narinig Marcos, yung tatay niya, yung reputasyon ng tatay niya, mga bossing, sa totoo lang, pag tinanong mo ngayon, Marcos, hindi na nila naiisip yung tatay eh. Pag sinabi mo ngayon, Marcos, ang naiisip na nila si Bongbong Marcos eh. Naburan niya na yung kanyang ginawang kabolbalan ng kanyang tatay. The Philippines is embarrassing, sabi ni Anharot. In Tagalog, nakakahiya ang Pilipinas. Oo, nakakahiya ang Pilipinas because we are being represented by an addict di umano. A corrupt di umano. Oo. Yun lang ang problema. Kasi syempre, katulad ng sinasabi natin, kapag tarantado yung leader, iisipin talaga ng ibang tao, ng international community, na tarantado, mas tarantado tayo. Bakit? Kasi alam na natin na tarantado, binoto pa natin eh. Di ba? Alam na natin na gago yung mga magulang eh. Magnanakaw yung nanay, magnanakaw yung tatay. Tapos ibinoto pa natin. Di ba? So sinong mas gago? Gago ba si Bongbong? Hindi. Ang gago tayo. Bakit? Ibinoto natin eh. Magnanakaw nanay, magnanakaw tatay. Tapos yung anak gusto mo maging masanto? Hindi naman pwede yun. Hindi naman santo ninyo yan. Oo, sigurado ako, kung magnanakaw ang nanay niyan, magnanakaw yung tatay, yung anak niyan magnanakaw din. Kaya wala ka nang dapat Marcos na pagkatiwalaan. Wala na talaga. So sabi nila, si Amy Marcos, dapat pa ba natin pagkatiwalaan? Eh kung sinasabi nila si Amy Marcos, hindi anak ni Marcos Sr., di ba? O di, baka kahit pa paano, pwede mo papagkatiwalaan si Amy, kaya lang Marcos pa rin yan eh. So, di natin alam. Pero sure ako na si Bongbong Marcos, anak ni Imelda at ni Ferdinand Marcos Sr., na parehas magnanakaw. Oh, pupunta ng Canada yan. O kaya kayo sa Canada. Oh, tatanungin kayo. Bakit, di ba, tinatanong sa inyo, ba't binoto nyo yan? Ba't binoto nyo? Alam nyo naman magnanakaw yan. Yung nanay at saka tatay, magnanakaw, binoto nyo pa yung anak. Gano'n kayo katanga para isipin, para hindi maisip na magnanakaw din yan? Or baka alam nyo naman, o baka gusto nyo lang talaga mga Pilipino na magkaroon kayo ng magnanakaw na presidente. Di ba? Yun yung nakakaya. So yes, nakakahiya ang Pilipinas, nakakahiya ang Pilipino kasi parang lumalabas, di tayo nag-iisip. Rally tayo ng rally. Di ba? Sino ba yung mga nagrarally ngayon against Bongbong? Putang ina, yan din yung mga bumoto sa kanya. O, itong Iglesia ni Cristo, yan din yung nag-endorso sa kanya. Di ba? O, rally tayo ng rally. Reklamo na, buti ako talaga morally. Hindi ako guilty kasi hindi ko talaga binoto si Bongbong Marcos. O, di ba? Kaya nga sa susunod, yan ang gagawin natin. O, wag na tayong umasa dun sa endorsement ni ganito, endorsement ni ganyan. Aralin natin yung mga kandidato. I-background check natin yung mga kandidato. Kayo nga, pag nag-apply kayo ng trabaho, bina-background check kayo ng mga kumpanya ninyo eh. Di ba? Yan pa kaya, magiging presidente natin, hahawak ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Di ba? Oh. Ano yan? So, aralin natin yan. O, si Anharot, hindi rin niya binoto yung magnanakaw. Ang binoto ni Anharot, si Isko. Ako, binoto ko si Isko. Di ba? Do you have, sabi ni DJ Kitwen, do you have any plans to run for senator or congress? Wala. Hindi tayo pang ganyan. Pang vlog lang tayo. Ayoko maging politiko. Bakit? Tinan mo ang sarap ng trabaho natin. Bilang isang vlogger, bilang isang Pilipino, ang sarap na sinisilip mo yung mga mali ng politiko. Tapos magpupolitika ka. Sabi nga nila ang subject mo, politiko. Tapos magpupolitika ka, you're making yourself available to be a subject sa mga kritisismo ng mga putangin ng mga mga ulol na mga vlogger na yan, naglipanan, mga tatanga-tanga, di ba? So wag na. Okay na ako dito. Okay na tayo dito. Mag-ano na lang tayo, mag-usap na lang tayo rito, patikusin natin lahat. Kung halimbawa si
Inday Sara, maging presidente. Tapos nakita natin si Inday, sumablay din. Babatikusin din natin si Inday. Lahat babatikusin natin dito. Kahit sino pa yan. Si Bongo, babatikusin natin si Bongo. Nakikita natin si Bongo ngayon, hindi masyadong nakikikilos. Hindi masyadong lumulutang. Babatikusin natin yan. Si Bato, binatikos din natin yan. Di ba? Yun. Sabi nga, stop. Your calling is to criticize politicians. Yes. We are criticizing politicians para magkaroon sila ng mataas na standards. So doon tayo. Ay replace ko na si Pumarin, putang ina niyan, si Franz Pumarin, pwede. Pwede. Pero hindi, maunlad na Quezon City. Kahit sinong congressman ilagay mo dyan, magdanakaw yung mga pukin ng ina niya. Walang pag-asa yan. Putsang ina, alinis twist. Parang sa inyo din sa Makati, puro magdanakaw tao dyan. Mga hayop na yan. How about Bongo? Si Bongo, ang nakikita ko kay Bongo, masyado siyang tahimik. Parang meron din siyang agenda. Hindi na natin alam kung ano. Pero once na nalaman natin yung agenda niya, if yung agenda niya is para sa bayang Pilipinas, susuportan natin yan. Pero kung agenda niya is makakasira sa bayang Pilipinas, babatikusin natin siya. Wala tayong pipiliin dito. Ang barateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ano tayo dyan? Sureball tayo dyan. So, ano natin yan? Aalamin natin lahat yan. Tutulungan ko kayo na makapamili ng mga kandidato sa 2028. Excited na nga ako sa 2028 Kasi pipiliin ko ng maigi yung mga kandidato natin, mga bossing. And I hope talaga si Pastor Apollo Kibuloy tumakbo sa 2028 ulit. I hope. Kasi talagang kung meron man tao talaga na nakita ko na sincere sa bayang Pilipinas, sa lahat ikukumpara ko sa lahat, kahit yung mga DDS senators, lahat yan. Ang nakikita ko talaga ng isang tao na talagang nagmamahal sa bayang Pilipinas, walang pakialam kung ano mangyari sa kanya si Pastor Apollo Kibuloy talaga. So ngayon pa lang, ikakampanya ko na siya. Kung ano man ang tatakbuhan niya sa 2028, hindi natin alam kung ano, pero kung ano man ang tatakbuhan niya sa 2028, susuportahan ko talaga yan si Pastor. Kasi hindi dahil taga-SMNI ako, suportahan ko yan kasi alam ko ang ganda ng plano niyan sa bayang Pilipinas Ang ganda ng gusto niyang mangyari sa Pilipinas. Hindi na para sa sarili niya, tsaka para sa simbahan yung iniisip niya. Para na talaga sa bayang Pilipinas. Wala pa siya sa gobyerno, tumutulong na yan sa bayang Pilipinas. Imaginein mo kung mapupunta pa yan sa gobyerno, ano pa yung mga kayang gawin yan para maging maganda Pilipinas. Sobrang excited ako dyan. Kaya talagang looking forward ako. Sana tumakbo siya ulit. Senate man yan, Vice President, anything. Susuportahan natin yan. I hope. Ayun, di ba? Sarap ng ganitong kwentuhan. Namiss ko din yung kwentuhan. Namiss ko magbasa ng comment. Namiss din natin yung mga habang live, Tsaka ako kasi madaldal talaga ako. Ito ang maganda sa akin kasi I always have something to say or a lot of things to say about anything. So kaya nga ako pagka may nakikita akong comment dyan na nababasa na natin kagad, nakakapag-react na tayo kagad. But kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta